board members of the school itself, namely Dr. Marcelo Abante, Mrs. Mary Chubisco, Mrs. Irene Cantos, and Mrs. Maria Elena Salazar's husband, Mr. Richard Ojeda. So ano pang hinihintay natin? Ipakilala na natin sila. So please welcome our guests, Mr. Wesley Esunor and Ms. Katrina Miguelio. Welcome. Thank you very much. So, sa pagiging estudyante sa Holy Face, ano yung mga naging karanasan nyo in 2 years? Since nag-aaral ako sa Holy Face, nakaranas ako ng maganda para na experience sa school life. Ikaw naman, Miss Catherine. Ang naranasan ko sa unang taon sa Holy Face ay medyo hindi naging maganda kasi may kanya-kanyang buhay pa yung mga classmate ko. Siyempre nag-a-adjust pa. Then yung sa pangalawang taon naman, nakilala ko na yung circle of friends ko. Yung naging masaya naman, tuloy-tuloy na yung mga masasayang memories kasama sila. So, sa 2 years nyo sa Holy Face, paano kayo naikubog dito para maging better version? Yun nga, sa pagkakaroon ng circle of friends, nakakatulong sila sa mga activity na hindi mo alam, mas napapadali dito kasi yun nga, tulong-tulong kayo. And shout out kay Ma'am Maricar na palaging sinasabi na huwag sukuan yung mga bagay-bagay. Ikaw naman, Mr. Esunor. Nakatulong yung Holy Face sa akin para makakilala ng mga tunay na kaibigan and yung mga kaibigan nila ibigay sa akin ng confidence para magpatuloy and maniwalayin yung sinasabi ng ibang tao sa akin. Sa pag-aaral nyo sa Holy Face, meron bang naging hadlang sa inyo para dumating kayo sa point na parang pasuko na kayo, parang ayaw nyo nang mag-aral? Sa akin, financial problem yun sa akin kasi minsan pumapasok ako na itatabi ko na yung pera ko para sa activities, hindi na para sa pagkain, para may pag sa sa mga gawain sa school. Hindi na ako hindi ko na naintindihan yung sarili ko. Hindi naman ako palagi yung para sa pag-aaral ko. Ikaw naman, Miss Yung naging hadlang naman sa pag-aaral ko is financial din. Kasi ako gusto ko na kasi maging independent, gusto ko na kumita ng pera, gano'n. Kaya naisip ko na mag-modular na lang. Pero kung kinausap ko si Mama Ricar, sabi niya, mas mahihirapan ka kung mag-modular na. Kaya naisip ko na tama nga si Mama Ricar na huwag na lang ako huminto o mag-modular kasi patapos na rin naman. Kaya naisip ko na ipagpatuloy na lang kahit minsan mahirap talaga. So please welcome our guests, Ms. Nicole Lopez and Mr. Archie S.P. Thank you for having us. So, sa pagiging estudyante sa Holy Face, ano yung mga naging karanasan nyo sa loob ng 2 years? Sa akin, may mga maganda akong natutunan and syempre may mga pangit din or hindi maganda na nangyari sa experience ko dito sa Philippines. Sa akin, may mga struggle siya. May mga So when it comes to sports, ano yung mga sports na sinalihan nyo sa Holy Face sa dalawang taon? Sa unang taon ko ay sumali ako sa basketball at volleyball. Nung pangalawang taon naman ay basketball na sinalihan ko dahil nagpapasok ako sa volleyball na injury ako. Ikaw naman, Ms. Nicole. Ako, sinubukan kong sumali ng basketball, then nag-try din akong maglaro ng badminton this year. Paano nakatulong ang Holy Face sa pag-improve nyo sa mga skills nyo when it comes to sport? Actually, nagpapasalamat ako sa Holy Face dahil sa Holy Face na-improve yung skills ko sa paglalaro ng basketball, then ng badminton. Ikaw naman, Mr. Steve. Tulungan ako ng Holy Face sa pag-improve ng skills ko and improvements at pagkakaroon ng experience sa paglalaro ng basketball. At kay Sir Shaggy na nagturo sa amin ng good attitude. So please welcome another guest from Holy Face, Mr. Leon Andre Casalhay and Ms. Shaira May Lacra. Welcome to our podcast. Sa pagiging estudyante sa Holy Face, bakit home economics siya ang napili mo? Kailangan kasi ito yung magiging way para
mga gusto natin? Ito kasi yung pangarap nila para sa akin na maging chef. So bilang isang estudyante ng Holy Face, ano yung pwede niyong ma-share sa mga viewers natin? As a working student, gusto kong mag-share ng inspirasyon na kaya kong pag-aralin yung sarili ko. As for you naman, Iska. Piliin natin yung mga kaya natin gawin at huwag natin i-pressure yung ating sarili. I-enjoy lang natin ang ating pag-aaral. So thank you guys for sharing your experience. Thank you din sa opportunity na makapag-share kami ng aming mga experience. Siyempre, thank you rin sa aming mga viewers. Naway may natutunan kayo ngayong araw na to sa kanilang experiences. Para din sa kaalaman ng mga viewers, kami rin ay naging isang estudyante ng Holy Face. And gusto rin namin mag-share sa inyo ng experience. Mauna ka na, friend. So, ayun na nga. Sa 2 years ko sa Holy Face, masasabi ko na I had a great time. At the same time, hindi rin. Kasi bilang academic achiever, nahirapan akong pagsabayin yung pagiging estudyante and pagiging ate, anak, apo sa bahay. Hindi rin maalis sa akin yung pressure, yung mga sleepless nights kasi hindi talaga maiiwasan na sobrang dami na activities na ibinabagsak, projects, practices, yung tipong wala nang tulog. So, sa pag-aaral ko sa 2 years natin sa Holy Face, as academic achiever, is mahirap talaga na, alam mo yun, ang daming schoolworks, ang daming projects na kailangan ipasa on time, nandun talaga yung pressure na gawin mo to, kahit na alam mo sa sarili na wala ka nang tulog, nalilipasan ka na ng gutom, like, hindi mo na naiisip na pahinga muna, stop muna, parang ganun siya. Napapabayaan mo yung sarili. So, partner, ano yung mga lessons na pwede natin ibahagi sa mga viewers natin? So, sa mga viewers natin dyan, masasabi ko lang is, magpatuloy tayo sa pag-aaral natin. Hindi man tayo ganun katalino, ibigay pa rin natin yung best natin. Kumbaga, sabi nga nila, try and try until you succeed. Kasi, ito lang yung bagay na kahit hindi mananakaw sa atin. So, para sa akin naman, based on my experience, hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo. Just be yourself through the process of your academic life. And do not forget to choose people who will make the best version of you. Not those people who will grab you by the neck and pull you down to your lowest point in life. Also, if you have anxieties and depression, do not forget and do not keep it to yourself. Ask for help. Open up to those people who will be trusted fully. So, thank you guys for watching. And we will see you on the next episode.